God first morning po mga kapatid. Happy Sabbath sa ating lahat. Ayan ano. Patuloy na tayo pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito na kahit na may aybagang mata ay patuloy pa rin bumabangon para makinig sa mga aral ng Panginoon at sa mga reminders niya sa atin. Ano po? Ganda ng awit ano. The reason I live is to worship you. Nawa, yan ang ating dahilan kaya tayo nabubuhay ano. Hindi yung the reason I live to get rich in this world. Mahirap yung ganun, ano? Mahirap. So, ayan na nawa nating laging ay sa puso na kaya tayo nabubuhay ay para sambahin ang ating Panginoon. Ano po? At ng oras ay 4:39 ng umaga at tayo ay kukonek sa ating main host sa CLPM sa ngayon. Ito ay mga kapatid nga pala no. Sa January 1 ay remind ko lang kayo na tayo ay babalik na sa ating oras ng devotional. Siguro 5:30 ulit. Depende kung anong pagkasundo namin ni Pastor. Kung kaya niya mas maaga, mas maganda. 5 o'clock ano po, para maagang matapos. So ngayon ay kumunik tayo doon sa CLPM at makinig tayo ng reflections at tayo matuto. Huwag lamang makinig na matuto rin naman. At bago, habang hinihintay natin ng approval, may approval kasi ito eh. At tayo muna ay magpatian. Good morning po and happy Sabbath na Nene Risa, Sister Sweetie. Good morning po sa inyo dyan. Sister Hannah. Good magandang umaga sa inyo. At Sister Marlene Garcia, Sister Teresita, Terevi. Good morning po. At kayo din kay Sister Emelinda Makalalag. Ano po? Teka lang. Palawakin ang teritoryo ng Panginoon sa lupa, yung kingdom of God on earth. Pero kapag nasobrahan tayo dyan at ayaw na nating umalis, at pagkakakapit dyan ay talagang wala, hindi natin ma-appreciate yung cross, yung
cross ni Christ. And then, si Kristo lang ang gamot, si Christ, letter C, tapos yung letter C na isa, yung cross, yung sakripisyo ni Kristo. Ano pa yung isang letter C? Tatlo po yung letter C kahapon. No? So yun po ay ibinigay sa atin kahapon na yung cost pala yun, yung cost. So yung cost ay yun po yung pumapasok yung purpose. Ayan. Yung purpose po kung bakit tayo ay nais ng Panginoon na makahawak ng mga resources, especially wealth, possessions, and money, ay para gamitin sa kanyang misyon. Tandaan po natin, the purpose of stewardship is to move forward or to advance God's mission. So ang layunin po, kung ano pong meron po tayo ngayon, maliit man yan, malaking pamamahala man yan, ano man pong mga abilidad at kakayanan na binigay sa atin ng Panginoon, tandaan po ninyo, it is not just for our own benefit. Tandaan po natin, sa stewardship dito po sa God First, inililinya po tayo sa mga layunin ng ating Panginoon. So all these things will only be good in the sight of God as we use it para palawakin ang teritoryo ng Panginoon dito sa lupa at kubkubin, pasukin ang mga teritoryong inaangkin ng kaaway na hindi naman sa Kanya. So atin pong gagamitin ang lahat ng mga kasangkapan, wealth, money, possessions, everything na meron tayo mga kapatid ay ating gagamitin para i-advance ang misyon ng Panginoon. Kaya ang tawag po natin dyan, missional wealth, ayan, missional treasures, missional money. Kaya dapat po ay simulan na po natin yung pong pagsesegregate ng 10% or more. Ayan, pagkatapos nating ibalik sa Panginoon ang tithe niya, ay subukan naman natin mag-express ng malaking pagmamahal at malaking pagpapasalamat sa pamamagitan po ng sinasadya, yung purposeful, yung mayroong intensyon, pinanukala na systematic and regular giving. Yan po ay ang percentage promise ng ating income, 10% or more. Maaari sana mga kapatid, abutin na natin yung 33% na initial. And then, eventually, all na kasi uuwi na po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi na natin yan kailangan sa lupa. So, yung akin po reflection dito ay talagang ang simula po ng lahat ay magtalaga muna tayo ng ating puso at pangalawa sa pagtatalaga ng ating puso sa Panginoon. Siya ang ating interest, wala tayong ibang pinaghahangad kundi siya lamang sa buhay natin, ay subukan na natin yung 10% or more na combined offering plan. COP for Christ, 10% or more to advance God's mission on earth. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Mabuti ho na narinig po natin muli yung tinatawag na pagiging makadiyos at iniiwalay ang ating mga sarili. Ako, Pastor Jerry, meron din akong isang reflections na madalas kong sabihin sa mga kapatid na binanggit ni Brother Doms kahapon at napakaganda nito yung instead of putting our focus on the gifts, we must focus ourselves with the giver kasi maraming mga pagkakataon ni-enjoy natin ang lahat ng mga kaloob ng Panginoon pero yung kalimutan natin at ito yung isa sa mga reflections ko na binanggit ni Brother Doms at gusto kong mag-quote muli doon sa binanggit ko rin nung mga nakaraang mga araw tungkol doon ba sa kwento nung 10 kitongin na lahat sila naman ay nagsipagtanggap ng kagalingan. Eh ang nangyari, yung siyam hindi na muling bumalik at ang isa lang ang bumalik sa Panginoon. At ang sabi po doon sa pag-aaral na yun, the 9 lepers who didn't return may have been physically healed, but they missed an opportunity for deeper transformation. Their oversight reminds us that it's easy to become consumed by our blessings and forget the giver. And in our lives, when we focus solely on the gifts and overlook the giver, we miss the essence of
stewardship. Kaya po mga kapatid, na mahalaga po yung mga blessings. At hindi naman po tayo pinagbabawal na tayo ay mag-enjoy kasi galing po yan sa Panginoon. But sometimes, we overlook yung giver na dapat ay mag-take time tayo na makipag-fellowship sa Kanya at enjoy natin yung time na para magkaroon tayo ng deeper transformation. Doon sa Luke chapter 17, itong kwento na ito, sa verses 11 to 19, ito po ay isang mahalagang paalaala sa atin na katulad po ng binanggit ni Brother Doms kahapon na kinakailangan mas higit tayong naliligayahan at natutuwa doon sa giver. And we will take time to fellowship with Him rather than being overwhelmed with all the blessings we receive from day to day. At yun po yung aking reflections. Okay? Yeah. Sige po, meron pa po bang gustong magpahayag ng kaniyang reflections ngayong umaga? Hinggil po doon sa ating pong narinig kahapon. Baka meron sa mga notes natin na chat or sa comment sections. Ni greetings, no? Pwede niyo po mga kapatid ilagay ang inyo pong mga mahalaga at maliliit na mga comments papaano nakakaroon ng impact sa inyo ang mga discussions natin dito, how this help your spirituality grow, your relationship with Jesus, paano na-shape, paano ba nahuhubog yung ating mga value system sa mga bagay na napag-aaral natin, mga mahalagang prinsipyo, no? So mga prinsipyo po kasi ang ating pong iniha-highlight po dito is mga principle ng stewardship, yung binabago yung ating mga value system, lalo na yung ating spirituality, no? So the giver, sabi nga ni Pastor Laudi, ay po mababasa rin po natin yan doon sa ating reading kahapon. The giver is greater than the gift. Ayan, the giver is greater than the gift. Kung tatagalugin ko po yung statement ni Sister White doon, kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa mga bagay na material, ay wag naman sana, sabi niya, wag naman sana na doon na lang natin dalhin lahat ng pansin natin. Nalimutan natin na ang nagbigay ay higit na dakila o mas malaki kaysa kanyang ibinibigay na kaloob. So, yun po talaga ang tukso, no? So, maybe, Pastor, ay panoorin natin kung paanong ang muli na transformation ng faith ng ating kapatid na si Sister Mers, na binitin po natin to kahapon, sana matapos natin ngayon. Medyo mahaba po yung yung kanyang testimony, pero sa dulo po nito maganda po mga kapatid. Pwede ba nating panoorin uli? Nabitin po yung iba. Po, Pastor Jerry. Mainam po. Ipo-forward lang po natin, ha. Ma'am Mers, sa kanyang you and you, Ma'am Mers, all that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supplied my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hands, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. Yun, in every circumstance. Kinakanta ko yun. Kung hindi ko yun magawa, huwag ko na lang kantahin. Ganun yun. Now, tingnan nyo. Anong nangyari? Klaro ba? Yung sweet corn usually, isang bunga lang yun mini-maintain mo. Kahit yung mga corn farmers dito, alam nyo yun. Pagka dalawang bunga na yun, lumiliit. Hindi siya aabot sa standard. Pero nagtaka kami kasi yung unang-unang tinanim namin after ng baha, ito yung nangyari. Tigda-dalawa yung bunga, pareho kalaki. Amen. Class A. Diba? Praise the Lord.
He gave the increase. He gave the increase. Nung bumaha, doon ako din nag-increase ng percentage ko. Before ng baha, 30% ako. Nung bumaha, wala talaga kaming pera. Kasi una yun, ewan ko kung anong tawag sa inyo, panuig ang tawag sa Bisaya. Meaning, the best crops, yung tanim mo sa January hanggang May, yun yung best crops, di ba? So, ibubuhos mo lahat. Binuhos namin lahat. Oo. Tapos nawala yung 15 hectares. So, wala kaming kapera-pera. Nung time na yun, kailangan namin ng pera. Pero bakit ako nag-increase? Dinagdagan ko ng 10%. Bakit? Hindi ko challenge ang Diyos. Hindi ko siya binibate. Na, magbigay ako ng another 10%. Dapat bigyan mo ako ng marami. Hindi. Challenge ko yung sarili ko kung kaya ko bang ibigay yung dagdag kung walang-wala ako. Amen. Amen. Yun. Pero hanggang ngayon, nakaya kong ibigay by the grace of God. Oo. Lumapit sa akin yung namin, farmer. Nag-remit siya ng sa gulay, kasi may gulay din kami. Yung crop niya is cucumber. Sabi niya, ma'am, puputulin ko na yung mga puno ng cucumber. Sabi ko, bakit? Kasi po, murang-mura na. Yung ibang farmer doon, pinutol na nila kasi iibahin na nila yung crop. Sabi ko, hindi na ba nabebenta yung sa kanila? Sabi niya, oo, hindi na nabibinta. Sa'yo nag-harvest ka pa ba? Sabi niya, opo. Kahit 3 pesos per kilo, nag-harvest pa rin ako, may bumibili pa rin. Sabi ko sa kanya, alam mo ba bakit? Sabi, ano? Kasi, yung binibigay mo sa akin, na portion ko, hati kami ng Diyos. Siya sabi niya, ano? Kasi hindi siya Adventist. Kalaki naman yan, sabi niya. For example, sabi ko, binigyan mo ako, yung portion ko, 1,000. Yung 500 sa Panginoon yun, sabi ko. Kasi sa 1,000, yung 10% natin, 100. Amen. Yung 400, yun yung offering ko. Sabi niya, pwede ba yun, ma'am? Alam mo, yun pala yung sikreto ninyo. Kasi, nung bumaha at sa loob ng 4 na araw, underwaters yung crop ninyo, akala namin hindi na kayo makakabangon. Pero nagtaka kami, bakit nung natapos yung baha, humupa na, nakatanim agad kayo? Sabi nila, kasi pala, yun yung sikreto ninyo. Sabi ko, gawin mo din. Kasi magtataka ka, ang Diyos, hindi tumatalikod sa atin. Kasi alam niya yung lahat ng kailangan natin. Amen. Pinoprovide na yun. Kaya ito, yung result. Alam nyo ba, yung 1 kilo na sweet corn, yung pinaka-peak, pinakamarami, 33 kabans yung harvest mo. Pero after nung baha, alam nyo ba yung pinaka-highest? 47 kabans. Really, God has given the increase. And praise the Lord for that. Hindi na tayo mag-doubt. Dapat wala na yun. Kasi dapat kilala natin kung sino yung pinagsisilbihan natin na ating Panginoon. No? Yung asawa ko noon, ayaw niya magbigay ng offering. Sold out na siya doon sa tithes. Okay, putulin po natin, Pastor Laudy. Ano po ang inyong masasabi doon? Okay. Okay po. Doon, Pastor Jerry, sa binanggit ng ating kapatid na kuha yung attention ko doon sa bahagi yon, na kapag tayo nagbibigay, never dapat tayong nagde-demand. Kasi it's not actually on how God will respond to our faithfulness, but how our character is being transformed. Yung nade-develop sa atin yung pagtitiwala. Kasi ang kahinaan ng tao, kaya lang naman nagbibigay at nagtatapat dahil naghihintay naman siya noong kagantihan. At the back of his mind, meron tinatawag na, oh, I'll give this. I'll be faithful to the Lord. Kasi meron kapalit ito eh.
At sigurado hindi ako maghihirap. But it's not actually like that. It's actually a transformation of life on how you are being developed day by day, na magtapat tayo kamwat bay at ilagak natin ang lahat sa Panginoon. Merong mang ibinigay, may ibibigay man o wala. The important thing there is you're being transformed every day, mga kapatid. At hindi tayo naghihintay ng kapalit. Bagamat sabi ng Spirit of Prophecy na wala namang ibang recipient ng blessings ng Panginoon, kundi doon sa mga anak niya, na mga anak na lalaki at mga babae na nagtatapat sa Kanya. Pero hindi dapat natin maging motibo yung bagay na yon na merong pagdidiman tayo sa Panginoon. Mga bagay na yun. Ilan pa sa Jerry, baka meron pa pong gusto magsalita, mga kapatid. Pastor, konti rin. Sa Pastor Marlon. Sige. Paminsan yung dahilan kung bakit nagbibigay tayo ay iniisip natin na dadagdagan ng Diyos yung ating mga pagpapalang tinatanggap. Yung reason palang pagbibigay natin, not in order for us to be blessed again. The reason why we give is because we have already received the blessing. Yung nagbibigay tayo, hindi para bigyan uli, kundi tayo nagbibigay sapagkat binigyan na tayo ng Panginoon. Hindi naman tayo makapagbibigay na wala pa tayo. Ibig sabihin, kaya nakapagbigay tayo sapagkat ibinigay na ng Diyos para tayo makapagbigay. Kasi yung isipan natin, hindi lang ho sa offering kahit sa tithes, nagbibigay tayo hindi para mabigyan uli, kundi nagbibigay tayo sapagkat nauna ng Diyos na binigyan tayo. So, yun lang po. Salamat po. Amen. Thank you. Yes, thank you. How do you appreciate mga kapatid? How do you appreciate mga kapatid? Paano niyo po ba nakikita yung diwa na yung dumating yung level? Dumating na po ba kayo sa level na natutokso kayong withhold? Yung parang natatakot kayong pawalan kasi mawawalan kayo. Alam nyo, ito si Sister Mercy, nung kausap ko po itong personal, kasama po yung buong pamilya niya, pinuntahan ko po, nakasama po akong pumunta doon sa lugar nila. Ay talagang katatamis po ng kanilang violet na yung sinasabi po niyang standard size na pang-export. Kaya po siya ay na-awardan si Brother Toto. Si Brother Toto Guiñares na siya po ay na-awardan na Hero Farmers sa 50 tao sa buong Pilipinas, kasama pong Adventist doon, si Brother Toto. Alam niyo po mga kapatid, yung pong hirap, ang hirap nung ganun po ba, yung dumating ka sa level na kung kailan ka naghihirap, doon mo subukin yung sarili mo na, Panginoon, kaya ko ba ito? Na ibigay pa rin kahit sa kabila ng ako'y nagdurusa ngayon. Ay si Sister Mercy, nakaya po niya. Ibig sabihin, yung level talaga ng faith, yun lang po ang malaking suliranin natin. Walang problema sa Diyos mga kapatid. Ang problema talaga ay sa atin. Hanggang saan natin siya kayang pagtiwalaan. Ay totoo po mga kapatid, yung mga pangako ng Diyos ay totoo. Hindi po tayo talaga pababayaan ng Diyos. Tayo lang po talaga minsan hindi na nga tayo pinabayaan ng Diyos. Kala natin pinabayaan pa rin tayo kasi meron tayong mga gusto na hindi binibigay ng Diyos. Pero ibinigay na pala, hindi natin na-appreciate kasi sobrang na nga tayo yung pong over devotion to money getting o yung pong wealth getting o yung pong pagiging komportable sa buhay. So pagka tayo ay nababawasan ng kaunti sa ating mga stocks o maaaring sa ating mga savings, nangangamba na po kayo. Siguro po naranasan nyo na yung pakiramdam na yan, yung panahon ng pandemic. Ano kaya mangyayari bukas? Wala na akong trabaho bukas. Wala nang makakain yung pamilya ko bukas. No, yung lalo na pagka nagle-lay off na ho ng work, wala nang biyahe, wala nang darating yan mga kapatid, mauulit yan, I believe, mauulit sa tindi. Lalo pong nag-i-intensify ang mga signs. Totoo po, lalo nag-i-intensify ang mga signs. Napapansin po nyo, lalong lumalala ang mga kalamidad, yung mga lugar na hindi nakakalamity ay nakakalamidad. Kapag hindi tayo stable, pag hindi po tayo steadfast sa faith natin ngayon, Jesus is coming soon na mga kapatid. Lahat nung nagpapalayo sa atin sa Panginoon, lalo na itong mga material na ito na hindi natin mapawalan unti-unti,
Mga kapatid, time will come, ito'y igugupo tayo na ipapahamak. Kasi ang puso natin ay hindi buo sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid, papauwi na po tayo. Bagamat marami pa talagang paghihirap at pagsubok sa buhay, tandaan po ninyo, magtiwala tayong lahat sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Palagi siyang sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Okay, paano ho kayo naapektuhan mga kapatid? May konti pang panahon. Siguro magbigay tayo ng isang reaction. Brother Jerry. Ay, Pastor Jerry, meron muna akong babasahin na comment dito sa ating kapatid. Galing ito kay Sister Myla Antonio Bayon. Ang wika niya, "You got me po, sister, sa hindi mo challenge ang Panginoon, kundi kung hanggang saan ang faith mo sa panahong wala ka, sana maabot ko din ang ganyang kalalim na pangunawa with the grace of God." Happy Sabbath po. Ayun. Kaganda ng amen. Amen. Sige, baka meron pong malakas na loob dyan. Ano po ang inyong reflection? Mga ilang minuto na lang si Pastor Laudi para marinig din natin sila. Okay. Po, baka meron pa pong gustong magsalita, mga kapatid, sa kanila pong mga naging karanasan personal sa katapatan ng Panginoon sa kanila. Pastor Ernie Marin. Okay po, magandang umaga po mga kapatid. Happy God first morning. Hindi ko po bubuksan itong aking video sapagkat medyo may na pong aking data. Nais ko lang pong i-comment ang magandang testimony ng ating kapatid. Talaga pong binago po yung kanyang puso. Nais ko pong balikan po yung karanasan ni Mrs. Lot. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang lilingon. Pero po siya lumingon sapagkat ang kanyang pong puso ay nasa Sodoma at Gomora, wala sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po mga binamahal ko mga kapatid, mahalaga po yung transformation of our hearts. Ito po ang nais po ng Panginoon sa atin na yung ating puso ay talagang nakatuon lamang sa ating Panginoon. At ito pong material na bagay ay pansamantala lamang. Ito po ay mawawala, pero yung pong ating relasyon kay Kristo, kahit anong mangyari, hindi po ito mawawala sapagkat tayo, ang ating puso at ating isipan ay nakatuon sa ating Panginoon. Doon sa giver na nagbigay ng lahat ng bagay sa atin. Amen. Okay, start na tayo, Pastor Lodi. Okay. Na tayo sa time siguro. Bukas ulit. Wala na po tayo po yung magpapasimula na. Pasto sa ikalawang bahagi po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone,
faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Hilingan po natin si Pastor Joey ang manalangin. Pastor Joey. Tayo po ay manalangin. Ay naming Diyos na ang tahan ay nasa mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo sa amin.
ang buong magdamag ay lumipas at ginising po ninyo kaming muli na may bagong buhay, bagong lakas, bagong pagkakataon upang kayo ay sambahin sa araw ng Sabat na ito at lalong-lalo na sa umagang ito, dakilang Ama. Ang tangi po namin pakiusap sa pamamagitan ng inyo pong Santong Espiritu ay buksan muli ang aming pong isipan at puso, pagkalubang po kami ng malawak na pangunawa upang makita po namin, Panginoon, ang mga aral na siyang magpapatibay ng aming pong pananampalataya, magpapasigla ng aming pong paglilingkod, at higit sa lahat, dakilang Ama, lalo pa kaming lumapit sa inyo at kay aming paglingkuran at isakabuhayan ang isang tapat na pamumuhay na nagbibigay kaluguran sa inyo. Salamat po sa pagdinig ng aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po mga minamahal na mga kapatid, God first morning po sa lahat. Tayo po ay nagpapasalamat na muli po tayo magkaroon ng pribileyo para makinig ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po umaga, pakikilala ko muna po sa inyo ang ating tagapagsalita. Siya po ay si Ma'am Jesusa Venida. Siya po ay ang bagong halal na Education Director and Children Ministries Director ng Central Luzon Provinces Mission. At ngayong araw na ito ay nasa ika-21 na po tayo mula po nung sinimulan po natin ng God First Morning and Missional Evening. At ngayon po, ang paksang tatalakayin po natin ay galing pa rin po sa aklat ng Counsels on Stewardship, Chapter 3. At ito po ay nasa Section 3, Our Greatest Conflict with Self. Bago po siya magsalita, atin muna pong panoorin ito. The Seventh-day Adventist Church stands as a prophetic movement established by God at the right time to restore biblical truths and prepare humanity for Jesus' second coming. Undoubtedly, the Church's mission and widespread presence in 212 out of the 235 countries and territories worldwide can be attributed in part to its well-organized structure and the disciplined and responsible management of its financial resources. A rigorous budgeting system informs the allocation of funds, enhancing efficiency in supporting the mission. At the same time, a robust auditing system contributes to transparency and accountability, checking whether funds were spent according to policy and providing regular reports about each institution's financial practices. However, developing accountability and transparency is not only the responsibility of treasurers and auditors. The effectiveness of this vital process also depends on the way we return tithes and offerings and the importance we attribute to receipts after we give. Receipts are not only our right to have, they are our duty to expect. But obviously, receipts can only be provided to those who identify themselves in the real or virtual tithe and offering envelopes. For this reason, tithes and offering envelopes should be widely available in Adventist churches. When you use your envelope or give electronically, be sure you understand all giving options, that you clearly indicate what is tithe and what is offering, and that your offering will be distributed to equitably uphold the mission of the church at the same time locally, regionally, and internationally, as Jesus told us to do in Acts 1:8. This fair distribution happens automatically when you give unassigned offerings in countries or regions that have implemented the combined offering plan. While loose offerings may be an acceptable option, it is only when you identify yourself in the physical or virtual envelope and expect to receive a receipt that a chain of conditions is established for auditors to effectively perform their duty. However, if, for instance, you decide to give your tithe anonymously without using an envelope, it may likely be recorded by the church treasurer as an offering.
Consequently, it may not fulfill God's sacred purpose for the tithe. This example highlights the importance of using the envelope and identifying ourselves when giving, with the expectation of receiving a receipt. Once you have the receipt, it is advisable always to verify if the amount stated on it corresponds to what was given, and if the resources were allocated to the purposes that you indicated. This church is the body of Christ, with Him as its head, and He desires that all things be done in an orderly manner. As we work together to keep the church's financial system reliable and efficient, may we put our desires last and God first. Ma'am Susie. Good morning po. Maligayang araw ng Sabat, God's first morning. Ang malinaw po ba? Malinaw po. Ang ating pong pag-aaral ay nasa chapter 3, Why God Employs Man as His Almoners. Bakit pinagkaloob ng Panginoon sa mga tao ang maging ambassadors ng kanyang pabalita, the ambassadors of His truth. Sa sumunod na subtitle ay sabi doon ay ang bunga ng paghahanap ng pakinabang. Sa ating reflection, yung kahapon na topic, the giver is greater than the gift. At ngayong umaga po ay our greatest conflict with self. Sa umagang ito, ang ating message ay tumutukoy sa ating sarili. Ito ang panawagan sa ating mga mananampalataya o sa ating mga kaibigan ang mensahe sa umagang ito. In this life, our possessions are limited. Meron tayong mga iba't ibang possession na pinagkaloob, a blessing from God. Iba sa atin, may mga sarili ng mansyon, may sariling negosyo, may sariling sakyan, may masayang pamilya, may mga mamahaling damit, sapatos, o lahat ng material na bagay ay nasa atin na. Pero ang sabi doon, ito ay limitado. Yung ating mga possession na nasa atin ngayon ay may limitasyon. But the great treasure that God offers in His gift to the world is unlimited. Hindi po ba napaka ganda kung ating pipiliin yung unlimited blessing or possession sa kasalukuyan sa ating panahon, di ba? In demand sa atin yung mga unlimited. Pag pamimiliin mo kung saan magda-dine in o saan pupunta, we choose to go to unlimited places or unlimited food. So why that we appreciate the treasure that God has given to us? It comprehends every human desire and goes far beyond our human calculations. In the great day of final decision, when every man shall be judged according to his deeds, every voice of self-justification will be has. So ang sabi sa book of Luke, chapter 16, verses 14 to 15. And he said to them, "You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God." Ang tanging nakakaalam po ng laman ng ating mga puso ay ang Panginoon.
it will be seen that in his gift to the human race, the Father gave all he had to give, and that they are without excuse who have refused to accept the gracious offering. So from the book of John 3:16, we all know that God gave his only begotten Son. He gave everything for us, and that is our gracious offering. And what is our greatest conflict with ourselves? We have no enemy without that we need to fear. Wala daw kahit na gaano karami yung kaaway natin o hindi natin kasundo, o hindi natin kabate, o yung madalas natin nakakatalo sa pang-araw-araw. Pero alam po ba natin na ang ating pinakakaaway ay ang ating sarili? Our great conflict is with unconsecrated self. Yun daw ating sarili. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 17, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So nandun yung pagtatalo. When we this verse says that there is ongoing battle between our sinful nature and the Holy Spirit influence, representing the internal struggle we face to choose good or evil. In Psalms 34:14 says, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. So sa pang-araw-araw nating journey sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay, nandoon yung araw-araw na struggle natin to make ourselves learn to be consecrated to God. Nandun yung pakikibaka na ma-focus natin yung ating sarili at ma-align natin sa kalooban ng Panginoon. When we conquer self, we are more than conquerors through Him who has loved us. Ang sabi sa Bible, in conquering oneself, there are two things. First is living in line with God. Living in line with God's will. By aligning one's life with God's will, one can weaken their enemies and bring them down. Pag daw nasa Panginoon tayo, o laging yung itinatalaga natin yung ating sarili, simula sa paggising natin sa umaga, nilalapit natin sa Panginoon yung ating pagharap sa maghapong yun, na haharapin natin yung ating mga weaknesses o yung ating mga kaaway, yung ating mga bagay na hindi natin mapaglabanan sa sarili natin, ay ito ay mapapanagumpayan natin, magiging maganda ang ating maghapon o sa araw na iyon, sapagkat ang una nating hiningi ay ang gabay ng Panginoon. Nandun yung guidance ng Holy Spirit to start the day with. The second one is, one can conquer overcoming one's old self. Alam po natin na tayo, hindi naman tayong lahat ay born Adventist, or some are converted, some ay nakarinig tayo ng pabalita sa iba't ibang paraan. So, yung ating lumang buhay, nung tinanggap natin ng Panginoon, tayo ay bago. Paano po natin sasabihin na tayo ay may bagong buhay? Yun yung transformation ng pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. So one can conquer their own self by relying on the Spirit of Jesus, looking to Him and taking a small step of faith to live as if He would have us live. And sabi nga, not I, but Christ liveth in me. So sa ating pakikinig, pagbabasa ng mensahe sa gabay ng
council ng stewardship, maaring nagtatanong tayo sa ating sarili, ano ang nagagawa ng ating pakikinig? Ano ang nagiging epekto nito sa ating pamumuhay Kristiyano? Isa ito sa ating mga kino-conquer o pinaglalabanan. Paano ba natin maitutuon yung panawagan sa atin na tayo ay magbalik o magbigay ng masigit na offering kaysa sa ating tinatanggap? Paano nasusubok yung ating katapatan sa Panginoon? Hindi sa laki, hindi sa liit na ating tinatanggap na blessing, kung paano tayo mag-struggle, maging faithful tayo sa pagbibigay. At ang ating ibinibigay na mga handog ay yun ang isang malaking bagay upang ang gawain patuloy at sumulong. Ang pagiging isang katiwala, ang sabi doon ay hinihingi ang ating puso. Sa unang mga messages na akin pong napakinggan, ang tumanim sa akin sa reflection ay yung nais ng Panginoon yung ating puso. Hindi niya tinitingnan yung piso na ating ibinabalik o ating ibinabahagi, kundi yung ating puso ang kanyang hinihingi. So my brethren, there is eternal life for us to win. Let us fight a good fight of faith, not in the future, but now is our provision. So after hearing so many days, ilang days na po tayo, 21 days about being a faithful steward of God. Hindi na daw, ang panawagan sa atin ay hindi bukas, hindi sa makalawa, o hindi sa susunod na buwan o taon, tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. But ang sabi niya, now, ngayon tayo ay tumugon. Ating italaga ang ating sarili, tanungin natin ang ating sarili, at sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay magpapagiging kanyang katiwala sa hindi lamang sa lapi, hindi lamang sa pamamahala sa mga negosyo, sa ating mga gawain, kung saan tayo naglilingkod, nagtatrabaho, pati sa buhay na kanyang pinagkatiwala sa atin. Kung paano natin to ingatan ang ating mga katawan, kung paano natin i-spend ang ating mga oras, ay yun ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa dulo ay sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin natin ang Panginoon. Kaya alam ko po maraming testimony, maraming reflection na nagsishare na ano ang nagawa ng program natin sa ating buhay. Kailangan mong gumising. Ang personal na reflection, pag tinalaga mo ang sarili mo sa Panginoon, parang nagigising ka automatic. O sabi nila noon, pag tumatanda ka na, meron kang body clock. Talaga daw yung tumatanda, maaga nang nagigising. Pero alam niyo po, dun sa sharing nga ni Pastor Jerry, ni President, yung oras na araw-araw kang nagigising ng ganong oras ay hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Yung ating kalusugan ay nag-i-improve. Alam niyo po ba kung ano ang epekto ng sa atin dahil inuuna natin ang Panginoon. Una natin siyang kinakausap. Una ang bago sa lahat ng bagay ay siya yung ating maiisip. Oh, malapit na ang God first morning. Yung ating pakikipagtipan sa Panginoon ay nauuna bago tayo makapakinig ng magpapalakas sa ating pananampalataya. So,
Dun sa last part ng Matthew, sabi doon, shall be added unto you. So, hindi mo pa hinihingi, ay alam ng Panginoon ang laman ng ating mga puso. So, ang sabi sa nawa ang ating pag-overcome sa mga conflict na ito ay yung ating unconsecrated self ay mabago sa pamagitan ng paalala at tulong ng Panginoon. Ang sabi sa second paragraph ay hindi naman natin mababago in a glance, in a minute, in an hour. Ito ay may hakbang kung paano tayo patuloy na lalago at lalapit sa Panginoon. Pero ating pong tandaan na ang pag-conquer sa ating old self ay huwag tayong aalis o huwag natin aalisin yung ating pagtanaw o yung ating focus ay sa Panginoon. And then taking a small step of faith to live. Ating idalangin na sa araw-araw tayo ay mabago at tayo umabot doon sa ating mithiin, yung ating faithfulness sa Panginoon. Umabot tayo doon sa desire ng ating mga puso at ma-renew ang ating mga spirit of giving para lalong mapabilis ang gawain at dumating na ang Panginoon. So ang sabi nga sa Psalms, sa last part ng Psalms 57 verse 1, create in me a new heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Nawa po sa ating meditation, especially this Sabbath, may hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo na ma-conquer natin yung ating mga sariling kahinaan. At ito ay mag-lead sa atin sa ating pagiging mabuting katiwala sa mga ipinagkaloob sa atin o sa ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Susie, sa inyo pong pahayag ngayong umaga. Tayo po'y darako na sa atin hong United Prayer. Ang pauuna pong mananalangin sa atin ay si Pastor Nelson Antonio para sa Adoration and Confession. At ang ikalawang bahagi po ay pangunahan. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. At magandang lesson na narinig ngayong umaga na ito. At tayo ay dadako na sa ating pananalangin. Ano po? Tayo ay teka lang. Ayan. Mag-reflect muna bago tayo ay teka. Tumaas pala yung mic ko. Our greatest conflict with self. Ayan, meron pala yung conflict. Ano po? May conflict sa ating sarili. Actually, yung sarili natin yung conflict. Ano po? Yung sinasabi dito sa point number 1. Lumabo yung camera ko, no? Pero okay lang. Ang sabi dito ay, ang regalo ng Diyos ay walang hanggan. At magbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. So, kung ang regalo ng Panginoon ay walang hanggan, hindi natatapos yung mga regalo ng Panginoon. Ano? Nagets niyo ba yun? Hindi natatapos ang regalo ng Panginoon sa atin. Na ako yung nahihilo sa aking camera. Ayan. Ano po? Sasabi dito ay
binigay sa atin yung ating mga pangailangan sa buhay na ito nang walang katapusan, anuman lumalampas pa raw sa ating kalkulasyon, ano? Minsan kasi blessing na pala hindi pa natin alam. Kala natin ay wala man lang tayo natatanggap sa Panginoon na blessing, pero hindi nga natin maunawaan na tayo pala yung blessing. Minsan may dumating na pagsubok, blessing pala, hindi natin alam, di ba? At ating malalaman yan one day, ano? Tapos ano pa? Ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng kung anong mayroon para sa ating kaligtasan. Kita niyo po, para sa ating kaligtasan ay binibigay niya lahat, tulad ng paalala sa atin, sa ating pagkakalimot. Nire-remind tayo kahit patuloy tayo nagkakasala, nandyan siya ready pa rin na tayo ay bigyan ng gabay at patnubay, ano? Bakit? Dahil tayo ay tinatawag na magmuni-muni kung paano natin pinahalagan na ating tinanggap na regalong ito. Paano ba natin pinapahalagan yung ating tinanggap na regalo, mga kapatid? Isipin natin, paano ko ba tinanggap yung regalo na binigay sa akin ng Panginoon? Pinasalamatan ko ba? Isinabuhay ko ba? Ganun, ano? So, tapos ay tayo ba nakatuon lang sa pansamantalang bagay sa mundo ba? Dapat yung regalong binigay sa atin ng Panginoon na kaligtasan ay ating pagsumikapan na ihingi ng tulong sa Kanya na ating maisabuhay, dahil sayang naman yung regalo na ito, no? At pangalawa, ang laban sa loob. Alam nyo sino kalaban natin para di tayo makagawa ng mabuti? Yung sarili natin yung kalaban. Maliwanag na sinasabi dito sa lesson. Madali tayo magbigay ng dahilan para sa ating mga pagkakamali. Pag tayo doon nagkakamali, dadahilan pa tayo. Magre-reason out pa yan, mga kapatid, ano? Tingnan yung mga anak niya, pagka pinagagalitan yung nagkamali, magdadahilan pa, ikukorek yung tama. Parang abogado, no? Mali na, itatama pa, pilit itatama, no? Pero ganyan tayo, yan ang likas ng tao, no? Kalaban natin sarili natin, ba't di natin matanggap? Di natin matanggap na minsan nagkamali tayo. Di natin matanggap na tayo ay makasarili. Iniisip natin sarili natin pag gano'n, ano? Ang tunay na tagumpay ay hindi nasa labas kundi nasa loob, mga kapatid. Ano sabi dito? Kapag tinalo natin ang ating sarili sa pamamagitan ng lakas ni Kristo, hindi natin matatalo yung sarili natin, ang sarili lang natin. Lakas, dapat lakas ni Jesus yung ating gagamitin, ano? Ano sabi? Tayo ay magiging higit pa sa mga nagtagumpay na magkaroon ng buhay o tagumpay sa katwiran ng Diyos. Ayan po. So matatalo natin yung ating sarili kapag nagpatulong tayo kay Kristo. At ang pangatlo, ngayon ang panahon para kumilos tayo, mga kapatid. Ngayon na ang panahon. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa isang araw. Hindi paghahanda na ako, kundi ngayon na, habang hindi ka pa handa. Ngayon na yung panahon. Unahin natin ang karya ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga kapatid. And all these things shall be added unto you. Ano po? So, kung inuuna natin ang karya ng Diyos, bibigyan niya tayo ng lahat ng ating pangailangan. Ngunit kailangan nating panatilihin ang ating focus sa Kanyang katwiran sa lahat. Sabi nga, kung gusto nating maging maayos ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban, pilit nating hanapin ang Kanyang kalooban at ang Kanyang katwiran. Ano po? Yan ang ating lesson sa umaga na to. Talunin ang ating sarili. Una, hanapin yung blessings. Tingnan natin yung mga blessings na binibigay ng Panginoon na walang hanggan, unlimited blessings. Pangalawa, yung ating sarili ay ating kalaban. Matatagumpayan natin yan sa pamamagitan ng pagtulong ni Kristo. At pangatlo, ngayon ang panahon para kumilos tayo. Huwag patulong-tulog. Sabi na ni Risa, tunay po sa Diyos lamang tayo mag-focus, di sa bigay niya lang. Kita niya po, doon tayo sa Diyos mag-focus, wag sa binigay niya. Magandang punto, di ba? Puro tayo nakapokus sa binigay niya lang, ano? Lord, ba't ito lang, reklamo pa, ano? Pag marami naman din natin, salamat, marami, pero hindi tayo nakapokus sa Panginoon, ano? Ang sabi dito, patuloy natin, kung di paano tayo makakapagbalik ng pagpupuri at paggawa sa Kanyang mission na ipinabahala sa tao na maging ambassador ng Diyos. Ayun, ang maganda na po. So, paano tayo magbabalik ng pasasalamat at papuri sa Kanya sa paggawa ng Kanyang mission
tingnan natin ano po, tayo ay mag-focus sa Panginoon, huwag sa mga binibigay niya. So isa pa, kahit sa bahay kong makasalanan, sobra-sobra po ang mahal ang Panginoon, at naramdaman ko talaga at nakaiyak. Diba si Sir Emelinda, ang Panginoon ay kahit makasalanan tayo, patuloy niya ipapaalam sa atin na mahal niya tayo. Ano po, siguro si Sister Emelinda na-revive to sa ating crusade, nakaka-attend siya sa Bulak, kahit malayo, attend lang mga kapatid. Ako 1 week pa lang, may another week pa. Tunay na ako ay na-bless sa buong isang linggo, kaya ini-encourage kong lahat dito sa aking mga kasamahan. Gapan, San Isidro, hindi pa pala tapos na San Isidro, sa San Leonardo. Sa Bulak mayroon pang isang linggo, at sa Gapan, patuloy tayong makisangkot dahil tayo para sa atin din yan, bigay ng Panginoon sa atin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Let's pray po. Okay mga kapatid, ulitin natin. Wala pala akong mic. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga nito, una naming ipabot ang pasalamat po sa inyo na kami muli niyong ginising na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa umaga na ito, salamat dahil muli niyo sa aming ipinaalala na ang inyong mga blessings ay walang hanggan, kadalasan na hindi namin mabilang, hindi namin namamalayan ang inyong mga blessings sa amin. O dakilang Diyos, nawa ang aming pagtingin ay hindi lamang sa blessing kundi po sa inyo. Kami mag-focus na aming ibalik ang papuri at pasalamat sa inyo sa pagtulong sa gawain, sa pag-share sa aming mga kapatiran, at sa iba pa na naghahanap ng katotohanan. Dalangin din po namin patuloy na aming matalo ang aming mga sariling ambisyon, ang aming pagnanasa. Alam namin na ito hindi namin magagawa sa sarili naming pamamaraan, ngunit sa iyong tulong, o dakilang Diyos, ito kami ay magtatagumpay. At kayo din sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng aming mga sarili. Samahan niyo po kami sa aming pagsisimula muli, sa araw-araw na aming pagsisimula, na makita namin na ngayon na ang panahon para kami magbago. Instead na maghintay kami ng mga blessings na namumula sa inyo, mag-focus kami sa pagbabalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng inyong kalooban. O dakilang Diyos, salamat at kami patuloy ninyong tinatawag kahit kami makasalanan. Salamat at ang inyong pagmamahal hindi natatapos. Kahit kami ay ganito na mas madalas nakalilimot po sa inyo. Salamat po sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit kami pa rin ay makasalanan, kaya humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkakulang at pagkakasala. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ang kahilingan ng mga kapatid. Ang ilan sa nagpapagaling, mga karamdaman ay patuloy namin nilalapit sa inyo. Ang mga Bible interest hanggang ngayon ay nagdadalawang isip, sila po ay inyo samahan na sila ay makapagdesisyon na papanig po sa inyo at hindi lang sa kaaway. Dalangin din namin ang aming mga kapatiran, sina Ate Janice, patuloy siyang palakasin at ilayo sa anumang masamang kalagayan, at ganyan sa kanilang pag-travel, patuloy silang samahan. Ganyan din si Sister Ruby Ann, patuloy na siya ay ingatan hanggang maisilang niya ang kanyang munting anghel. Dalangin din po namin patuloy si Brother Francis Barlis na nais niyang manumbalik sa inyong paanan kasama ng kanyang pamilya. Samahan niyo po siya, nawa sa kanyang magiging
revival and reformation, magpatuloy ang kanyang pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo. Dalangin din po namin ang iba pang mga may prayer request. Ang mother ni Ma'am Karin, patuloy nyo hipuin na mapagpagaling na kamay. Si Tatay Divino Alabanza, gayon din si Sister Vicky Jimenez. Si Sister Hazel naman ay nabibigatan sa buhay. Kailangan niya po ng karunungan na nagbumula sa inyo, na kanyang makita ang inyong kaharian at katuwiran upang ang lahat ay maging magaan sa kanyang buhay. Dalangin din po namin si Sister Melba Tapius Jenson, na patuloy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Kaya din si Sister Irian May Milihor, si Sister Teresita Dairet Reyes, yung kanyang dalawang anak mga apo, kanyang kapatid na si Sister Sinaida Manarang, ay patuloy yung palakasin ng kanyang pananampalataya. Kaya din si Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Sister Ana Rosbel Hermino, Sister Adele, Tatay Carlito, si Tatay Carlito, si Tatay Noel Alpindo, si Tatay Aming Paklib, ay patuloy niyo pong hipuin mapagpagaling na kamay. Gayun din si Sister Hana na patuloy na kalakasan ng ibigay niyo sa kanya at karunungan na nagmumula sa inyo kung paano namin magagamit ang aming natitirang lakas sa buhay na ito sa paglilingkod po sa inyo. Dalangin din po namin ang mga naghihintay ng munting anghel, si Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at ang iba pa. Alam namin na sa inyong mga plano, ito ay ibibigay nyo sa amin sa inyong kalooban, at gayon din namin dalangin ang iba pang mga kalakasan, healing and recovery ng bawat isa. Sister Dora Magana, Sister Dena Salazar, Pining Eugenio Javier, John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Risa Enrique, Sister Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris C, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Untevero, Sister Ginette Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang mga kapatira na ito, kasama pa na hindi namin nabanggit, ang iba ay nasa banig ng karamdaman, nagpapalakas at nasa recovery. Hipuin niyo kami patuloy na inyong mapagpagaling na kamay, at kami ay gumaling di lamang sa pisikal na karamdaman, lalo higit sa espiritual na kalagayan. Magbago kami sa tulong po ninyo, at kami ay maabot namin ang tagumpay sa inyong tulong. Dalangin din po namin ang mga nakikinig ngayon, nilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan. Patuloy niyo kaming gawing maligaya at masaya sa araw ng Sabat na ito sa iyong binigay na kapahingan. Kami ay makapagtaas ng papuri at pagsamba sa araw na ito. Dalangin po namin ang sambahayan, Sister Emelinda Makalalag. Ang sambahayan ni Ate Revy kasama yung kanyang mga pamilya sa malayo at ang kanyang buong church sa San Leonardo. Ang pasambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes kasama yung kanyang mga anak at mga apo, ay patuloy niyo pagpalain ang karunungan na nagmumula sa inyo, na patuloy na makita ang inyong katuwiran, at kayo ang aming purihin at sambahin. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Marilyn Garcia, anuman ang kanilang pinagdaraanan sa buhay, ay inyo pong silang tulungan. Kung sila man ay nabibigatan, kung sila man ay nananagana, patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw. Ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama na si Sister Hana, patuloy po na sila ay samahan sa araw-araw na pamumuhay na maging ilaw ng kanilang tahanan at sambahayan at mga nasasakupan. Kaya din si Nanay Nerissa, ang kanyang sambahayan ay patuloy niyo pong igawad ang pinakamabuti para sa kanila lahat. Kaya din si Sister Sinaida Manarang, kanyang sambahayan, patuloy na pangunawa ang at kagalingan ang kanilang maranasan, kagalingan sapagkat ang aming mga sarili ay nais naming maging matuwid kagaya po ng aming Panginoong Hesus bilang aming halimbawa. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ni Sister Vicky Jimenez, ang sambahayan din ni Kuya Melchor Canlas, gayon din ni Ate Mitch San Jose, ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera, ang sambahayan ni Nanay Nerissa, ang sambahayan ni Brother Jojo at Sister Janet Katmaytan, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, sambahayan ni Sister Rose Chris Encarnado, ang sambahayan ni Ma'am Femi Kuya Abner Sabat, ang sambahayan ni ang amin din sambahayan o Dakilang Diyos. Kami rin ay manais naming ilapit sa iyo ang aking sambahayan, na kami maging isang halimbawa
dito sa aming compound, sa aming lugar, sa aming church, sa aming nasasakupan. Gayon din ang bawat churches na involved dito sa aming nasasakupan. Samahan niyo po kami, o dakilang Diyos. Nais naming maging halimbawa. Tulungan niyo po kami sapagkat sa aming sariling kakayanan ay wala po kaming magagawa. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa prayer warriors. Bakit kasarap manalangin mga kapatid? Ayaw pa sanang tumigil. Dahil masarap kausap ang Panginoon. Totoo yan. Ano? Kaya kayo mga kapatid, in-encourage ko kayo na maging regular natin kausapin ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan yan ay patuloy tayo mapapalapit sa Kanya. Ano po? Magiging madali ang mahirap. Napakasarap. Ano? Magiging madali ang mahirap. Ganong kasarap sa piling ng Panginoon. Ano po? Ganong kasarap sa piling ng Panginoon. So ayan, si Sister Sweetie, ala kami dyan ngayon sapagkat ako ay pinako sa krus ng Kalbaryo, ano? Dito sa Gapan. Wala kasing mangunguna sa amin, ano? So masosolo ko ang Gapan Church simula umaga hanggang hapon mga kapatid, ano? So humingi ako ng tulong sa Panginoon kanina pa, kagabi pa, na magampanan ko ang pagtitiwala na ibinigay sa akin para manguna dito sa aming bahay sa bahan sa umaga nito. So ayan, ano, sa mga ngayon nag-comment ay kasama kayo sa ating personal prayers, ano po. Mag-comment kayo po lahat lagi para makita ay panalangin natin ang ating bawat isa, ano po. Anyway, happy Sabbath sa bawat isa. 5:52, may oras pa para gumayak-gayak at pumunta tayo ng maaga mga kapatid. I-encourage ko kayo, kayong lahat na 18, 17 viewers dyan. Maging halimbawa tayo, mag-umpisa tayo sa pagsimba ng maaga. Maganda yung tayong halimbawa na mabuti kaysa gumaya tayo sa hindi tama, no? O yan, happy Sabbath po sa lahat. Ayan. Sister Evelyn, and good morning po, happy Sabbath. Sister Belen Reyes, and Sister Sinaida Manarang, sa mga late na nag-comment. Happy Sabbath sa inyo lahat, ano? Kung saan man kayo magsisimba, ay magpasalamat tayo sa Panginoon at tayo nakakapagsimba pa. O iba kasi sobrang busy din nakapagsisimba, no? Ayaw ko naman ng ganun. Ayaw ko maging busy tapos di nakapagsisimba. Diba? So ayan, nandito lamang at ako'y magagayak pa ng aking mga i-share mamaya. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.